Hello guys! Magandang tanghali na naman sa inyong lahat dyan. Handito na naman po tayo sa panibagong yugto ng ating pagluluto. Ayan. Tayo po ay magluluto ng isa na namang masarap na putahe ngayong araw. Ito po ay ginataang alimasag. Ayan. Kung makikita nyo guys, ayan na yung ating mga ingredients. Ayan, nakaprepare na. Kasi common lang naman po ang pag-prepare ng mga ingredients guys. So ipapakita natin isa-isa yung ating ingredients. Ito po yung main ingredients natin. Alimasag, ayan. So ilalagay na natin siya sa ating kawali. Ayan. Tsaka syempre, andito yung ano natin, sitaw kalabasa. Ito. Ito yung bawang luya sa sibuyas dahon. Tsaka ito yung ano natin, pangalawang gata. Tsaka ito naman yung ating pure gata. Tsaka syempre yung main ingredients natin, yung bitsin, paminta, asin, tsaka mayroon tayo dito granulated seasoning. So ayan lang yung ano natin, ingredients na available. So tara, mag-umpisa na po tayo. So guys, ayan, nilagay na po natin yung ating pangalawang gata guys. So ito yung paraan ng ating pagluto hindi po katulad sa iba na ini-steam nila muna yung crabs or pre-boiled kumbaga. So yung gagawin natin, didiretso na natin doon na natin siya pakukuluan sa kanyang pangalawang gata guys. Tsaka ilalagay na syempre natin yung ating luya, tsaka yung ating bawang. Ayan, tsaka lalagyan na rin natin ng kaunting sibuyas dahon. Yan, yung bandang puno lang. Yan. So ayan guys. So lalagyan na rin natin siya ng kaunting asin para may timpla na siya guys. Konti lang kasi yung yung crabs naman is may alat naman yan siya. So ito lang muna guys. Additional na siya na lasa. Tsaka syempre, sindihan na natin. Yan. Hintayin na lang muna natin siya na kumulo guys, at saka ating tatakpan guys. So ayan guys, nakita na natin yung ebidensya guys. Ay, kumulo na po siya at namula na yung ating alimasag. Ayan. Ayan, sinyalis po yan ng kanyang pagkaluto. Wow, ang sarap. Takpan natin ulit. 3 minutes. Ahonin muna natin yung ating crabs. At pagkaahon natin, ilalagay natin yung ating pure gata. So, doon natin lulutuin ng mabuti hanggang sa lumapot. Saka natin ilalagay yung ating sitaw kalabasa guys. Saka natin ibabalik yung ating crabs. So ayan guys, ahonin muna natin yung ating crabs. Ayan, ang purpose po nito para hindi natin siya ma-overcook guys, yung ating crabs. Ayan. Kasi kapag na-overcook na siya guys, yung laman niya is masyado nang makapit sa kanyang shell. Tanggalin muna natin. Babalik lang natin siya mamaya kapag mag-final na tayo, or luto na yung ating pure na gata. Ayan guys. So next natin guys, ilalagay na natin yung ating purong gata guys. Ito. Ayan. So, syempre hahaluin natin, alalayan natin siya para hindi siya magbuo-buo. Ayan. Hindi na natin siya tatakpan guys. Tsaka dito guys, maglalagay na tayo dito ng kaunting bitsin. Maglalagay na rin tayo ng granulated seasoning. Maglalagay na rin tayo ng kaunting paminta. Ito guys. At hahalu-haluin lang muna natin siya guys. Para hindi siya magbuo-buo. Hintayin lang natin siya na lumapot.
So guys, ayan, yung ating gata ngayon is malapot na siya guys. Ang gagawin na po natin is ilalagay na po natin yung ating sitaw and then yung kalabasa. Ayan. So guys, kung makikita nyo guys, niluto muna natin yung pure gata bago natin ilulunod ulit yung ating crabs. Kasi yung iba, pwede naman diretso na. Yan, sa ibang nagluluto, pwede na yung diretso. Ang akin lang kasi didikit kasi yung laman niya ng crabs doon sa pinaka-shell niya. So kaya ito yung ginawa natin. Tsaka guys, kung ano yung nakita nyo kaninang nilagay kong bitsin, paminta, asin at saka yung granulated seasoning. So hindi pa natin yung dinadagdagan guys. Hindi pa naman tayo nagpa-final tikim. So hintayin lang natin ito na maluto yung ating kalabasa at saka yung sitaw. Tsaka tayo magpa-final tikim kung kailangan pa ba nating dagdagan ng asin or magdadagdag tayo ng bitsin. So ayan guys, malapit na maluto yung ating sitaw at saka yung ating kalabasa guys. Ayan, i-focus na natin dun sa ating niluluto guys. So ngayon magpa-final tikim tayo. Kung kailangan pa bang magdagdag tayo ng ating timpla na. Ayan guys. Makikita nyo guys, walang buo-buo. Yan, malapot siya guys. Masarap na siya guys. Sakto lang yung nalagay natin na bitsin. Nalagay natin na granulated seasoning. Tapos, yung natin, yung alat, dadagdagan natin dahil naglagay tayo ng ng kalabasa at saka sitaw. So, yung paminta hindi na tayo maglalagay. So, asin na lang. Kahit kaunti. So, ito guys, yan lang yung idadagdag natin asin. So nakita nyo naman kung ano yung mga nilagay natin na timpla natin wala tayong ibang dinagdag doon, as in yun lang talaga. So haluin natin. So yan yung ginamit natin na dyan, pagpakulo, wala tayong nilagay na tubig. Kumbaga yun na yung pangalawang gata. Yung pangalawang gata natin is nasa 350 to 400 ml. Ayan, tapos yung pure gata naman natin, nasa 200 to 250 ml naman yung dami niya. So, isang pirasong nyug lang yun na malaki. Ayan guys. So, hintayin natin na medyo lumambot yung ating kalabasa. Natin nilalagay yung natin. Kunting kimbot na lang yan guys, maluluto na yan. So, yan guys, ilalagay na natin yung ating crabs. Mag-i-in-in na tayo. Haluin natin. Sigurado matatakam na naman kayo sa aming ulam ngayon. So yan guys, malapit na siya. In lang natin, siguro mga 2 to 3 minutes. 3 din na naman yung ating ulam ngayon tanghalian guys. Kaya siguro syempre isasamahan nyo na naman kami sa aming tanghalian ngayong araw. Ayan guys, sarap. So, yun lang guys, ang masasabi ko sa inyo guys. Hindi naman tayo ganun at least kahit papaano. Titikim din tayo nung sinasabi nilang mamahaling ulam. Ayan. Nang tayo na lang ang magluluto, hindi na tayo aasa sa restaurant. Ayan, kasi simple lang naman yung mga luto na to. Hindi na po ito bago sa inyo, pero at least sinishare ko sa inyo kung paano din yung paraan ng pagluluto ko. Ayan. So, ayan guys, i-off na natin yung ating apoy. Tayo ay kakain na ng ating tanghalian. Ayan, ready na po yung ulam natin ngayong araw. Ayan, ngayong araw ng ating pananghalian. Ayan guys. Ayan, ginataang alimasag na may sitaw kalabasa. Ayan. So guys, ayan, dyan lang muna yung ating video at kakain na tayo guys. Shout out sa lahat dyan. God bless.